Yes, Your Honor. May service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan? Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor. At hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Oh, yan ang Marines. Sergeant Orly Gutesa. Matanong ko lang si Orly, may baril ka ba? Yes, Your Honor. May service firearms po ako. Meron ka? Yes, Your Honor. May permit to carry yan? Yes, Your Honor. Very good. So you can defend yourself pag merong interesado sa buhay mo? Yes, Your Honor. At hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya kong sarili ko. Oh, yan ang Marines. Yan ang Marines. Paano yung meron kami ritong motion sana na koberan ka ng protective custody ng Senate. Baka makatulong sa'yo. Okay lang ba o ayaw mo rin yun? Ayaw ko rin, Your Honor. At ayaw ko nang maka-istorbo pa ng iba, Your Honor. Marines! Talagang kaya mong proteksyonan ng sarili mo? Yes, Your Honor. At may mga tropa naman ako na kayang dumipisa sa akin, Your Honor. Alam mo, Mr. Chair, Yes. yung branch of service ko talaga noon, hindi pa ako nakabunot ng Philippine Constabulary. Philippine Marines ako. Ganyan po katapang yung mga Marines. Kaya... Gusto mo pala pumunta ng Marines? Kaso pagbunot ko, Philippine Constabulary na bunot ko, kaya PC ako. Naging PNP. Ba't di mo sinuli, tapos bumunot ka uli? Sabi nila, yan ang kapalaran mo, huwag mong baguhin. So anyway, Mr. Orly Gutesa, ayaw mo magpa sa ilalim sa USA protective custody? Yes, Your Honor. Kaya ko ng sarili ko, Your Honor. Okay. Mr. Chairman, go ahead. with siguro, kung magbagong isip mo, please let us know right away. Dahil hindi mo alam, baka may mga developments pagkatapos ng hearing na ito. Basta we are ready to accept your protective custody, the Senate. Right. Thank you, Senator Pangilinan. With that, I hereby suspend this public hearing. The committee will inform you on the next schedule. Dusek, try give Olayvar. Dep, where is he now? Would you know, Engineer Bernardo? Mr. Chair, ang alam ko po ngayon ay siya isang undersecretary ng Department of Education. Okay. So, bakit siya nangingialam sa infrastructure projects no na worth 2.85 billion, no? At yung projects nasa Annex B, no? Bakit tinanong mo ba sa kanya anong pakialam niya rito? Hindi po, basta na-offeran lang po ako ng mag-submit ng listahan. So, ako naman po, Mr. Chair, yun naman pong listahan. Kung mag-submit ka man po at hindi naman po talaga in effect lumabas, so wala naman pong yun eh. Wala naman pong effect. So, yun lang po, Mr. Chair. Nakilala ko lang po siya noon. Tapos when he told me po and called me for a meeting to discuss about the unprogrammed appropriations, doon po ako nag-try lang po ako sa kanya na mag-submit. Have you dealt with him before? Nakatrabaho niyo na ba tong si Mr. Olayvar dati? Kilala ko lang po. No, sa ibang mga proyekto ng DPWH? Hindi po, wala po akong makuha diyan except doon po sa dati na kami po kasi usually pagka po panahon ng budget nakikita po namin sila dito nung panahon po nung si Senator Angara po ay parang finance chairman. Yan po. Okay, so in that regard, before, nakausap mo rin siya tungkol sa mga projects? Hindi po kami, nakakausap ko po siya sa mga... No, just say yes or no. Projects, infrastructure projects, meron na kayong pakikipag-usap sa kanya noon? Yes po, pero Okay. In other words, this is hindi ito ang unang pagkakataon. I am trying to establish some level of consistency, di ba? Yung involvement niya. So you are confirming this is not the first time you have discussed with him matters regarding matters referring to infrastructure projects. Yes or no? You said yes. Yes okay. Now, anong pagkaintindi mo dito sa boss? 15 yan.
Hindi ka na nag-elaborate. Ibig sabihin, alam mo, no, na yan ang gawi. 'Di ba? So kung you dealt with him before at alam mong yun ang gawi, naintindihan mo na, no? Boss, 15 yan. Tama? Mr. Chair, sa term po kasi sa amin, yung 15, parang we refer po the percent. So, Yes, exactly. Kaya nga. So in other words, meron ka ng pagkakataon na nagkausap kayo tungkol sa porsyento dati, at ito, maliwanag, 15 yan. 15 ng 2.85 billion, tama ba yan, yung kabuuan? Yes po, Mr. Chair. Kanino daw pupunta yung kabuuan na 15, yung 15 yan? Hindi ko na po alam kung saan niya, nabanggit lang po niya sa Office of the Executive Secretary. Oh, which dinedeny ngayon ng Executive Secretary. No? There was a public statement. So your assumption was Executive Secretary dahil yun ang sinabi niya? Yes po, Mr. Chair. Hindi ko naman po nakausap ang Executive Okay, Secretary. okay. So that's why gusto natin siyang maimbitahan dito para magpaliwanag. So tapos biglang nagkaroon ng special allotment release order. Hindi naman bigla. Thereafter, ilang araw yun? Tsaka kailan, wala kasing mga petsa no? So hindi ko alam po, 3 buwan ba ito? 5 buwan? 3 linggo? Sometime in 2024. And program appropriations, yun ang actually tanong natin Paano, I think it was Senator De La Rosa who was asking the DBM, sino ang nagde-decide na mag-issue ng SARO? DBM. So sino ang kinausap ni Trig sa DBM? Hindi ba? Baka DBM at hindi Executive Secretary, or kung Executive Secretary, although he's denying it, inutusan siguro ang DBM para mag-release ng SARO. Tama ba yun? I mean, this is hypothetical, no? Pero ganun ang sistema niyan, di ba? Somebody decided, the DBM decided ilabas yung SARO. Tama? Kasi thereafter and hindi mo pa sinasagot yung tanong. After the meeting, yung sinabing may 15 ka riyan, thereafter means how many days? Doon po, pagkaraan po nung meeting namin noon ay ilang araw lang po, inano ko po si Engineer Alcantara to submit the list. Yun po. Ilang araw? Ilang araw lang po. Araw. And then, nung sinubmit, ilang araw na naglabas na ng SARO? I think mga din po, mga baka po months din o isang buwan ganun. Isang buwan? Opo, hindi ko po Mr. Chair, sorry po. Yes. Hindi ko po Dahil hindi i-release yan yung SARO kung hindi dinisyonan ng DBM. Hindi ba? Meron bang nag-impluensya sa DBM? Meron bang natanggap ang DBM na 15? Hindi natin alam sa ngayon. Kaya magandang tawagin itong si Yusek Olayvar para magpaliwanag. Tapos diniliver sa Magallanes, Makati. Sabi nyo, would collect and deliver the agreed 15% commitment to me which I delivered or caused to be delivered in Magallanes, Makati. Tama? Meron po pagkakataon na ganun. Ikaw mismo? Opo, Mr. Chair. Tsaka other places. Ano yung other places? Kung saan-saan lang po. Saan? Minsan po sa Diamond. Diamond Hotel. Saan pa? Yun lang po ang natatandaan ko Magallanes, tapos Diamond Hotel. Bakit sa Magallanes? Sinong taga ron? Hindi ko po alam, Mr. Village? Chair. Doon po sa sa parking lang po doon. Dun sa okay. Sige. So, at magkano ang 15%? Yung ganun. Siyempre, 15% ng 2.85, di mo? So that must be about 280, 350 million, tama? Mga 300 plus po. Yeah, Mr. 300 Chair. million. No? Okay. Cash. Cash po. Laging cash. Yeah. Okay. Sige. Thank you. I will have further questions perhaps in the next hearing. But with Bryce, nabanggit mo, Bryce, pagkatapos ng flood controls,
ang malaking porsyento rin ng mga proyekto ay farm-to-market roads, tama? Farm-to-market roads. Hindi po, Your Honor. Wala po akong binanggit na farm-to-market roads. Sabi mo, farm-to-market roads constitute the next largest item dahil sa laki ng mga proyektong ito, di ba? Street lights po yung nabanggit ko. Street lights, Opo, hindi Your Honor. farm-to-market roads. So walang, kasi merong allocations, repair, rehab, and construction of farm-to-market roads. Familiar ka sa farm-to-market roads? DPWH. Yes, familiar po ako sa farm-to-market roads. So halimbawa, noong 2024, 2 billion ang farm-to-market roads sa Region 3. Meron ba kayong hinawakang mga farm-to-market roads apart from flood control projects? Meron po, Your Honor. So, doon din ba merong lagayan at bigayan? Meron po, Your Honor. Ayun na nga eh. So, 2025, this year, 4 billion ang farm-to-market roads. Tama? Magkano sa inyong district ang farm-to-market road noong 2025? Would you remember? Wala po akong hawak na record ngayon, Your Honor. Pasensya na po. Okay. Pero yung mga proyektong ito, merong ka ring record nito, inventory? Meron po, Your Honor. So, paano ang sistema ng lagayan doon? Ganon din. May proponent, Yes po, Your Honor. Meron po lahat. Meron po obligasyon. okay, kasi ino-audit ngayon ng Department of Agriculture ang farm-to-market roads. Engineer Alcantara, do you confirm na malaki ang nalaan na proyektong farm-to-market roads rin? Your Honor, wala po kung basehan ngayon, no? Pero ang pagkakalam ko po, yan po kasing pondo ng farm-to-market road, kung sinasabi po natin 2 billion, 4 billion, is distributed nationwide po yan eh. Siguro kung magkaroon po man lang kami sa amin, siguro po per district, 2 or 3 the most po siguro. Yun lang po ang pagkakatanda ko, Your Honor. 2 piraso na minsan po... Hindi, dalawa. May repair and rehab at mayroong construction. Di ba? Yung repair and rehab, malaki rin yun. Construction lang po ang pagkakatanda ko na... Basta po kasi farm-to-market road, bago po yung from daan ng bukid na lupa, kukonkretohin po. Yes, yes. Yun po. Pero yung rehabilitation, wala po akong ma-recall. Wala po akong hawak, Your Honor, na data. Pero yung construction, very sure po ako doon, Your Honor. Siguro kung maaaring isumite ni Bryce yung sinasabi mong mga hinawakan mong at may inventory ka ng farm-to-market road sa inyong distrito sa Bulacan. Sige po, Your Honor. At sino ang mga proponent tulad nung pagbigay nyo nga nung flood control